So what's up guys, nandito ako ngayon upang i-react ang kanta ni Flow J na 8080. So di ko pa ito napapakinggan, nakita ko lang sa recently na uploaded niya na nag-upload na siya ng bagong kanta. And tingnan naman natin to, since 8080 marami nagsasabi na ang meaning daw nun is bobo. So tingnan natin kung ano nilalaman nito. Maikli lang to, hindi umabot ng 2 minutes. Like 1 minute and 35 seconds lang to. So tingnan natin kung ano yung nilalaman sa sobrang ikli nito. And akala ko nga nung una ano lang to eh, parang short ano lang ng pahiyap lang nung kanta. Kumbaga parang promotion lang. Pero nakita ko sabi nila is talagang kanta daw talaga siya. So, huwag na natin patagalin pa, tignan natin. Tao po! May sulat kayo! So, dun pa lang, since title na, 8080 Flow G, ginawa niyang parang number ng address or parang lot or kumbaga block, ganun. Hindi ko lang alam kung tama ba yung pagkakasabi ko kasi hindi naman kami parang subdivision. Subdivision ko lang mga nakikita yung mga yan. Walang melody, 808 lang pero di makulangan bago i-deliver in inventory. Gagawa ng rap, dapat tatatak sa memory. Mabilisan lang tapos tatagal ng century. Treasure. So, ibig sabihin, since maikli yung ano, yung rap, so dito pa lang pahapyaw niya na gagawa ko ng rap na maikli pero tatatak siya century. Tama ba? Tingnan natin. Ng rap, dapat tatatak sa memory. Mabilisan lang tapos tatagal ng century. Ayun, mabilisan lang pero tatatak siya century. So ibig sabihin doon parang gagawa man siya ng maikling kanta, tatatak siya sa memorya mo at kahit mabilis lang, tatagal siya na parang century. Hindi siya ganun makakalimutan, kumbaga ganun. Gagawa ng rap, dapat tatatak sa memory. Mabilisan lang tapos tatagal ng century. Treasury, eto yung gamot wala sa mercury. Therapy, alam mong mabisa at may pressure rin. Huwag ka mga hamak, di lahat kaya mong measurein. Bawal mong isiping magaling ka na kasi siya rin. Yun, napakalupit nun kasi maraming feeling ko ano, wala pa ako nakikitang ano about sa corruption pero sa nabi-visualize ko para siyang ano eh, parang about naman siya sa mga parang may mga nangyayari kasi sa ibang lugar na parang may nagpapagalingan pero may mas magaling pa doon sa magaling na yon. Kumbaga parang wag mong iisipin na magaling ka kasi minsan gumagaling na din yung iba. Kumbaga parang hindi lang ikaw yung magaling sa mundo, may magaling din kaysa sa'yo. Kaya kapag nagtalo yung parehas magaling, magulo. Kaya minsan ang pinipili ng iba, mas gusto lang niya doon sa tama lang kaysa doon sa sobra. Kasi kapag yung tama at saka yung tama pinagbangga mo, wala eh. Parang malalabas doon mali. Kasi pareha silang tama eh. So mag-argue lang sila ng mag-argue. So walang tumatanggap ng kamalian sa kanilang dalawa. So iba talaga yung ano, iba talaga yung kakalabasan. Hindi siya yung perpekto. O sabihin na natin walang perpekto, hindi siya yung ganun ka-complete. Kumbaga parang hindi siya ganun yung pundasyon hindi ganun katibay kasi nga yung tama at yung tama nag-aaway. So hindi natin alam sa kanila kung sino ngayon yung mali. Ganun lang yun. Magigets nyo rin ako. Di lahat kaya mong measurein. Bawal mong isiping magaling ka na kasi siya rin. Dumadami na mga nakakaloko. Dumadami din kasi nagpapaloko. Ooh, sobrang weird. Sobrang ano nun, sobrang tatak yun sa kakote mo. So, kumbaga parang madami na kasing naloloko kasi may mga taong nagpapaloko. Parang ganun eh. O kumbaga parang sabi nga nila, hindi ka naman maloloko kung hindi ka magpapaloko eh. Wise. Dami na mga nakakaloko. Dumadami din kasi nagpapaloko. Kinakain ng sistema kakabobo. Kaya ngayon kapag sinabi mong Pinoy adobo, para sampa yung mga manok na iboboto. Kung yung mga pondo di rin tinotodo. So, syempre may lumalabas na issue about sa flood control. So, karamihan na flood control natin is hindi ganon kapino. Kumbaga parang may pundasyon nga siya pero hindi siya ganon katibay. Yung parang yung pondo na dapat doon eh hindi na ilalabas ng maayos kasi nga may ano, kumbaga parang may pumipiit doon sa pondo na yon. Kaya ang nangyayari,
yung pundasyon na meron tayo na dapat nandoon na maayos at matibay, nasisira siya agad. So, wala ring sense. Kumbaga parang gumawa tayo ng isang bahay na bato pero wala namang bakal sa nakaloob doon. Kung tama ba yung pagkakaintindi ko kasi kung puro hollow blocks lang yan, hollow blocks lang yan. So, walang kumakapit man yung hollow blocks pero I think kasi ang mangyayari, may bakal yun sa loob eh. So, kung hollow blocks lang, mabilis siya magiba. Parang ganun lang din yun. Saan pa yung mga manok na iboboto? Kung yung mga pondo di rin tinotodo. Yung iba na baboy ang maging deboto kasi ginagawa para sa video tsaka photo. Ayun. Marami matatamaan sa iba dyan na kunwari about dun sa Black Nazareth nga, no? Na marami daw deboto. Pero marami na rin kasing sumasama lang doon para mapanood ng mga tao, 'di ba? Like deboto ako, nagpapakahirap akong maglakad, nakapaa ako, naglakad, pero usually naman hindi naman sa lahat hindi naman sa lahat, pero ang pinapatamaan lang ni Floji dito para doon sa mga kunwaring deboto, pero ginagawa lang naman nila 'yon para sa video. Para maraming manood, para marami rin pera. So, ganun lang 'yun. Try natin. Yung iba na baboy ang maging deboto kasi ginagawa para sa video tsaka photo. Ayoko, ano sila hilo, ano ko. Baka hilaw tingin kasi malaro ko. Minsan lang maririnig na magkaganito ko pero mapapamura para nakapromo. Ako na magsasabing mga nangyayari nakabase sa paligid. Mga tao di kasangkapan para gamitin. Hahanapan pa ng butas para lang silipin. Tandaan yung nagmamalinis, nagkamali rin, maupo ka. Tama. Ang hindi lahat ng taong nagmamalinis ay hindi nagkakamali. Tama lang yung sinabi ni Floji na lahat ng nagmamalinis ay nagkamali din. Tama, di ba? Wala naman silang lilinisin kung hindi naman sila nagkamali eh. So kumbaga parang hindi lahat ng itsurang mabait ay mabait. Tandaan ninyo, hindi lahat ng tao ay perpekto, okay? So lahat tayo nagkakamali kahit naman ako nagkakamali. So tama lang yung sinabi ni Floji na hindi lahat ng nagmamalinis ay hindi nagkakamali. Malaman yon. Pa ng butas para lang silipin. Tandaan yung nagmamalinis, nagkamali rin, maupo ka manahimik. Makinig maigi, solusyon isipin kaysa kanino isisisi. Tama yon. Siguro hindi naman natin maiiwasan na magsisi tayo ng isang tao. Pero hindi rin naman kasing solusyon na isisi mo lahat doon sa tao na yon kung hindi rin naman masusolusyonan. Tulad na lang na nangyari ngayon. So maraming lumabas na mga pangalan about doon sa corruption kina Emerald. Hindi naman lahat napatunayan. May na mga napatunayan pero ang tanong nakulong ba? Sabihin na natin nakulong man sila pero sandali lang. Pero pagkatapos din naman no, ang mangyayari lang din naman, itatapon lang din naman yung issue na yon hanggang sa makalimutan ng iba. Ganun lang yung mangyayari. Kumbaga parang tatabunan ng panibagong issue hanggang sa hindi na natin matandaan kung ano man yung nangyari nung araw na yon o nung panahon na yon at nung oras na yon. So makakalimutan lang din siya. Ganun lang din naman ang mangyayari. Sabihin na nakulong, pero hindi naman totally na nakulong. Tahimik, makinig maigi, solusyon isipin kaysa kanino isisisi. Tama na yung laging sa mali ka nakatitig. Buhay maiksi pero pahabaan ng pise Tama yon. Ang alam kong pise o pahaba ng pise, pahabaan ng pasensya. Kung hindi ako nagkakamali, tama niyo ako dyan sa comment section. So, ibig sabihin ni Floji doon na maiksi lang yung buhay, kaya kailangan solusyon ay hanapin. Hindi lang talaga basta mag-focus lang tayo sa kung anong mali na meron. Ilbis na mag-aksaya tayo ng panahon sa mali, isipin natin kung paano masusolusyonan yung mali. Ganun lang yun. Kumbaga parang hindi ko sinasabi mag-move on tayo sa mali. Kumbaga parang baka pwede natin takpan muna yon. Tapos yung solusyon dun sa mali na tinakpan natin ay baka pwede nating isipin kung ano yung mga possible na pwede nating gawin para hindi tayo nai-stuck dun sa mali. Para may progress kumbaga. Yun na yun. Yun yung para sa akin. Opinion lang to.
na yun, laging sa mali ka nakatitig. Buhay maiksi pero pahabaan ng pise. Magsisisi sa huli pag di ka kumilos sa sarili. Kasalanan mo kasi sa hindi ka dapat nawuwili. Pag nagkamali ka yung mundo hindi titigil. Merong paraan pero katagalang kumikitid. So yun lang guys. Ganoon lang yun. Yun lang yun. So nilalaman nung kanta feeling ko is about mensahe sa kung anong nangyayari ngayon at ano yung mga possible na pwede nating gawing solusyon. So, para sa akin, ang mensahe nung kanta ni Flo G na wag tayong mag-stick dun sa mali na kung anong meron tayo. Kasi kung pag-uusapan natin lagi yung mali, hindi natin dun lang tayo lagi nakapokus sa mali. So, yung mali na yon dapat ginagawan din natin ng tama. So, kumbaga parang hindi tayo magpo-focus dito. Dapat hindi lagi tayong kumbaga parang mali ang pag-usapan natin, puro mali, pag-usapan natin puro mali. Kasi maraming kumbaga parang drama na 'yung nangyayari sa sa mga balita Kasi sila lang din naman 'yung nagtatalo about doon. Sino ba talaga dapat sisihin? Sino ba dapat talaga usisiin doon sa perang nawawala o doon sa ghost project na meron man na sinasabi nilang multo? Sino ba dapat yung kumbaga parang managot? Sa sobrang dami nilang sinasabi, umahaba yung parang usapan nila, nakakalimutan natin na naging stuck na tayo doon sa usaping mali. Kailangan lagyan natin ng progress doon kung paano natin itatama yung mali na yun. So yun lang yun. Kumbaga parang hindi dapat, kaya ikaw yung nakikinig, dapat wais ka, marunong ka kung paano ka magsalita. Hindi lang, marami kasing nagsasalita lang oh, about corruption, ang dami nilang sinasabi, ganito, ganyan, opinion nila. Okay na yun, opinion mo na yun, pero minsan kasi, hindi lang dapat basta puro opinion. Dapat din kasi yung lahat ng sasabihin mo ay pag-iisipan mo para maging reflected naman yung tama na masasabi mo sa iba. So, ganun lang. Kasi meron lang naman, sumasabay lang naman sa issue para lang mapanood, di ba? So, ngayon, sinabihan na ni Flo G na huwag tayo mag-stick sa mali. Kailangan yung mali, masolusyonan natin. Kasi pag nag-stuck tayo sa mali, wala tayong progress na mangyayari. So, yun lang. This is my reaction video from Flo G 8080 or 8080 or mas madaling salita is, di ko lang alam, nababasa ko lang to. Meaning daw nun is bobo. So, yun. Maraming salamat. See you ulit sa mga susunod na reaction video natin. Paalam!